Sana makita niyo yung hinahanap ninyo. Tama na yan, Hadi! Ate, nasaan na si Chukaju ko? Patay na si Kajo. Maaring wala na sa akin ang korona ng pagkarin. Pero hindi ito mawawala sa puso ko. Anong balak mo? Nakaitatay na ang desisyon kung ipapahukay niya ang bangkay ni Chukaju para iuwi ng tuloy-buhanan. Bakit ba galit na galit si Kuya Roy sa tatay niya? Ang dami-dami ng bagay ang nawala kay Roy dahil sa kalukuhan ni Cynthia. Bakit? Wala na siya. Tagabulag ang balbal. Pwede niyang palitan ng bangkay. Pero bangkay pa rin ito sa paningin natin at hindi ang pinalit niya. Ibalik mo ang tatay ko! Tsuhin mo ang kinuha niya sa'yo. Ama ko ang kinuha niya sa akin. Ito lang ang paraan para mapatay natin ang demonyong balbal na yan. Kilala ko si Pedro Buhang ni Wayway. Paano kung hindi niya maunawaan na malaking kasalanan ang pakikipagrelasyon sa isang engkantada? Aaminin ko sa kanya na buhay ang nanay niya. Ako. Walang lagdagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit. Maglalayag patungong langit. Stereo ito ay inaalay namin para sa kaluluwa ni Kadyo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magsamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Maraming pong salamat, ha? Maraming pong salamat. Ikaw nang bahala sa kanya. Ganito ang naramdaman ko nung mamatay si Jose. At saka ng mga unang araw pagkatapos mong mawala, Juan. Napakatahimik, napakalungkot. Parang may kulang. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng namamatayan. Ang katahimikan. Naisipin na hindi mo na makakasamang pumanaw. Kahit gusto mong ibalik ang kahapon, kahit isang saglit lang. Pero alam natin na hindi na maaari. Kaya napakasakit. Nakahihinayang. Parang anak ko na si Kadyo. Siya ang gumabay sa amin ni Pedro na wala kawan. Para na rin akong namatayan ng isang anak. Alam ko, Noy. Naiintindihan ko. Hindi lang parang kababata ang turing ko kay paring Kadyo.
Kung di halos parang kapatid na. Umasa na lang tayo na tulad ng dating nawala siya, bigla na siyang bumalik. Nawala na ho dati si Chokadyo? Oo. Nawala siya ng ilang buwan na. Pagkatapos bigla siyang bumalik. Bakit hindi ko alam yun? Matagal na panahon na yun, bata ka pa. Halos hanggol ka pa nun. Ano daw ho nangyari sa kanya? Nasa laot si paring Kadyo, kasama ang ibang mangingisda. Nabigla na lang sumama ang panahon. Umahaw ng lahat ng mangingisda pero hindi nakasama si paring Kadyo. Magdamag namin inintay si Kadyo na umuwi pero hindi siya dumating. Pagtigil ng sama ng panahon, hindi nag-aksay ng panahon ng mga kababayan natin at hinanap nila si Kadyo sa laot. Hinanap siya pero hindi siya natagpuan. Pero hindi sila tumigil. Ilang araw at gabi nilang ginalugad ang laot. Hanggang isang araw, natagpuan na lamang nila ang bangka ni Kadyo sa lumulutang-lutang sa dalampasigan sa ibang bayan. Ang inisip ng mga taga rito, patay na si paring Kadyo. Pero lumipas ang ilang buwan, bigla siyang bumalik. Oo nga, tandang-tanda ko yun. Si Mana Santa noon. At nag-aayos kami ng karo para sa prosesyon. At kumukuha kami ng mga ligaw na bulaklak sa may dalampasigan. Pagtingin namin sa dalampasigan, si Kadyo nakasakay sa isang maliit na bangka. Padating at papaahon. Ano ang sabi ni Chokadyo, La? Ano ho daw nangyari sa kanya? Napadpad daw siya sa isang isla na walang ninirahan. Pagkatapos nakakita siya ng isang mangingisda na naliligaw din. Kaya siya nakaalis doon at nakabalik. Sana para ngayon na makabalik siya muli. Napadaan ba dito si Kafra? Pumunta na lang sa kuweba ni Ruana. Ang gwapo ni Buglis. Napakaswerte ni Kafra. Siya pa nagustuhan ni Buglis. Mas maswerte si Budlis pag pinakasalan siya ni Kafra. Agree ako dyan. Napakaganda niya. At royal family pa siya dahil tsuhin niya ang Haring Bakul. Kaya nga siguro niligaw ni Buglis si Kafra dahil dyan. So gwapo pa naman ni Budlis. Nako, hangal na si Kafra kung magpakipot pa siya. Uy, may chika ako mga kapatid. Hindi yata pili ni Kafra si Buglis. Kaya, akin na lang si Buglis. Pedro?
natin lokohin na sarili natin, Tay. Pedro, ano ba yung pagsasabi mo? Hindi na ho babalik si Chukadjo. Hindi na ho siya babalik. Pedro, anak, ang akin lang naman eh. Tay, gusto ko rin hong umasa. Nabuhay pa si Chukadjo. Katulad nung kinikwento nyo, na nakabalik ho siya nung nawala siya sa laot. Pero tay, imposible na ho yun eh. Meron na hong sapat na katunayan na namatay na si Chukadjo. Hindi lang basta namatay. Nilamon ng balbal ang bangkay. Sige nga, Tay. Sabihin mo nga sa akin kung paano makakabalik ang isang nilamon na maligno. Sabihin mo nga kung paano. Paano, Tay? O ano? Nakita mo na ba sa kristal na korales mo? Sino na yung lalaki na nakatakta para sa akin? Hindi mo ba nakikita si Budlis? Rowana naman eh. Hindi naman kasi si Budlis. Mas marunong ka pa sa akin. Ako nga yung manghuhula dito eh. Eh, sabi mo noon, iba yung lalaki. Hindi ka tao. Hindi taga-Kalalawdan. Noon yun. Nung bata pa tayo. Inaaliw lang kita noon. Kasi yung mga sinasabi mong katangian niya, yun yung gusto ko sa lalaki eh. Yung mabait, malambing, masarap kausap, mapagbiro, at hindi ako iiwan. Eh, si Budlis, hindi ka iiwan noon. Hindi naman siya malambing. Pero mabait. Hindi naman siya marunong magbiro. Pero masarap kausap. Maraming alam. Eh, sabi mo, kulot yung buhok ng lalaki na para sa akin. Hindi naman kulot yung buhok niya. Eh di, papakulot natin si Budlis. Nakakatawa ka. Kumusta ka, Rowana? Mabuti naman. Gising na ang iyong bisita. Pinapauwi ka na ni Kasili. Parang nagising lang yung bisita, kinakailangan ko nang umuwi. Sundin mo na ang iyong ina. Tara na, Kafra. Kasili? Ako nga, Katyo. Diyos ko, totoo ba ito? Panaginip lang. Totoo ito, Katyo. Oh, huwag ka munang tumayo. Oh. Baka mabinat ka. Paano ako napunta rito? Natagpuan kita. Tao yun ah. Pabayaan mo na yan, anak. Tara na. Mukhang patay na ate. Pabayaan mo na. Ang tigas ng ulo ng bata ka. Kadyo? Siya si Kadyo? May konting hininga pa siya. Anak, tulungan mo ako. Buhatin natin siya. Tulungan natin siya, anak. Hindi ko maintindihan kung ba't natin tinutulungan yung walang kwentang tao na yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, ina, Nagbalik ang mahal ko. Nagbalik ang pinakamamahal kong lalaki. hindi siya nagbalik sa'yo, ina. Natagpuan mo lang siya na wala siyang malay. May ibang paraan para matupad ang kapalaran. At ito ang itinakda. Alam mo kung anong nakatakda, ina. Pagkagising niyan at pag nagkamalay na yan, aalis ulit yan. At iiwanan ka na naman niyang umiiyak. Yan ang nakatakda. Huwag kang napastangan! Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, hindi ko Wala yun, sinasadya. ina.
Mas masasaktan ako pag nakita kitang umiyak dahil iniwan ka na naman ng lalaking yan. Huwag nating pangunahan ang mga pangyayari, anak. Paano pag nalaman ni Haring Bakul? Anak, ililihim natin ito sa tiyuhin mo. Ipangako mo sa akin. Patawarin mo ko kasi kung iniwan kita noon. Huwag kang mag-alala, Kadyo. Naiintindihan ko. Nanibago kasi ako. Iniisip ko na hindi ako makakatagal dito. Alam ko. Naramdaman ko yon. Hindi ko maisip kung mapupunta ako rito noon eh. Hindi ko alam na totoo palang may kalalawdan. Mga katao, mga sirena. Hanggang sa dinala mo nga ako rito nung malunod ako dahil sa bagyo. At ako may kasalanan. Dahil sa umasa akong magugustuhan mo rin ako. Hindi kita agad ibinalik sa lupa. Ikinulong kita rito. Pero pinakawalan mo rin ako. Dahil siguro sa natutunan kong hindi dapat ikinukulong ang minamahal. Hindi ito dapat dinidiktahan. Binibigyan ito ng kalayaan. Kaya nung naramdaman kong hindi ka na maligaya rito, tinayaan ko nang umalis ka. Pero umasa pa rin ako na balang araw, babalik ka sa akin. Kasili. Hiyas, pinaghahanda ka ni Haring Hadi. Magpalit ka na daw. May parating na mga importanteng bisita. Kailan? Ngayon na, parating na sila. Sino ba sila? I think I know na, yung mga dalakit mo. Panay kasi ang pagpunta nila dito, Reyna Hiyas, nung wala ka eh. Pumupunta rito ang mga dalakit nun? Yeah, swear. Totoo ba ito buhong ni Wayway? Pumapayag si Ama na pumunta rito ang mga dalakit nun? Bakit? Aba, malay, bukit nun. Nagtatakaran kami eh. Si Haring Hadi na lang ang tanungin niyo. Siya na magpapaliwanag sa inyo. Sige na, palit ka na. Nagkamali talaga ako nung iiwan kita, Kasili. Nanay kasi sa akin ng takot. Sa bagong mundo. Sa bagong nilalang. Naisip ko mga naiwan ko sa lupa. Mga kamag-anak. Mga kaibigan. Pero pagbalik doon, saka ko nalaman na ikaw para ang gusto ko talaga makasama. Pero ba't hindi ka bumalik? Nahihiya kasi ako sa'yo. Pero ang totoo, tuwing lumalaot ako para mangisda, pinagdadasal ko sana magpakita ka. Sasama ako sa'yo. Pero hindi ka nagpakita. Tuwing papalaot ka, nandun lang ako sa isang tabi. Pinagmamasdan kita. Pero hindi ako nagpapakita. Bakit hindi ka nagpakita? Ayoko makita mo ako dahil natatakot ako. Na baka ipagtabuyan mo ako. Baka matakot ka sa akin dahil alam ko namang wala kang pag-ibig sa akin eh. Mali. Minahal natin kita kung kailan magkalayo tayo.
Lola! Raquel! Pinapasabi nga ho pala nila Mama na maraming salamat daw po sa pag-aalaga niyo sa akin nung wala sila. Pero clueless sila na lumayas ako para samahan ko si Pedro. Mabuti naman, Raquel, at napasyal ka. Bakit ho? Kanina pa siya na nakaganyan. Dinamdam mo talaga ata yung nangyari kay Mang Kadyo. Kaya nga kausapin mo, aliwin mo. Para nakasakali naman libang ng kahit na papanong apo ko. Sa tingin ko ngayon nandito ka. Baka sumaya-saya na siya. Sige na. Parang hindi ho yata, Lola eh. Ay, nako. Ano ka bang hindi? Alam mo ba, nung kapanahonan namin, merong kasabihan sa amin na anumang lumbay ng puso, kayang bawiin ng ngiti ng isang nililiyag. Siguro ho, nililiyag. Ang nililiyag ng apo ko at ikaw yun. Kung alam niyo lang ho, Lola. Anong hindi ko alam? Wala ho. Raquel, naglilihim ka sa akin. Makahulugan yung sinabi mo kanina. Hindi ho, Lola. Wala ho talaga. Naalala ko lang ho kasi si Mang Kadyo. Pedro, may iba ka na bang nililigawan? Wala ho. Hoy, Pedro! Huwag mong kalilimutan, akong napalaki sa'yo. At alam kong bawat ikaw ng bituka mo. Baka mamaya may nililigawan ka ng iba. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling sa akin at kung kailan ka nagsasabi sa akin ng totoo. Sinong nililigawan mo? Lola, wala naman ho talaga eh. Siguruhin mo lang, ha, na kapag may nagugustuhan kang ibang babae, siguruhin mo lang na ipakilala mo muna sa akin bago mo siya ligawan. At akong kikilati sa kanila para sa iyo, ha? Ha? Baka mamaya, isang engkantada na yung nagugustuhan mong babae. Hindi pwede! Magkakamatayan na! Hindi pwede! Bes, pasensya ka na ha. Muntik ka pa tuloy mabuking ni Lola dahil sa ka-OA-yan ko. Kasi hindi ko na talaga mapigilan sarili ko eh. Bes, uy, sorry na. Wala yun. Uy, bakit parang galit ka? Naalala ko kasi. Galit nga pala si Lola sa mga engkantado. Kahit noon pa, galit na talaga siya. Iniisip ko lang, paano pag nalaman niya yung tungkol sa aming dalawa ni Hiyas? Paano kaya, Bes? Casimiro, Napoleon, ang kaisa-isa kong anak, ang prinsesa ng Floresca, si Hiyas. Hiyas, anak, sila ang mga pinuno ng mga dalakit noon. Si Casimiro at si Napoleon. Kilala ko sila, Ama. Di ba sila ang mga dumukot sa inyo ni Juan Penduko? Matagal na yun, anak. Nandito sila para makipagkasundo at makipagkaibigan. Alang-alang sa kapayapaan ng lahat ng mga engkanto. Mabuti man at masama, taga-Floresca man o taga-Dalakit. Mabuti kung gano'n. Mabuti pa, kumain na tayo. Gusto ko rin magpahinga na maaga.
may isa ka pang dapat malaman. Kafra anak, lumapit ka sa ama mo. Pasensya na yun ah. Hindi pa ako handa. Nasanay kasi akong walang ama eh. Sinanay mo kaming mabuhay na walang ama. Pasensya na. Nagkaanak tayo. Nagpanggap lang ako na anak siya ng ibang katao para hindi magalit si Haring Bakul. Dahil galit na galit sa'yo si Haring Bakul dahil sa ginawa mo. Kinupkup ka namin pagkatapos anong ginawa mo? Yes, anak. May hingin sana akong pabor sa'yo. Ano yun, Ama? May pag-uusapan sana kami ni Casimiro kung maaari sanang ipasyal mo muna si Napoleon sa hardin. Ilibat mo siya sa buong kaharian. Mas maraming alam si Bukang ni Wayway na po pwedeng... Mas mabuti kung ang prinsesa magsasama sa bisita. Di bale na, Hadi. Baka pagod na nga si Hiyas. Mabuti pa't magpahinga na siya. Hindi, Napoleon. Yes, anak. Sige na. Tayo na. Pagpasensyahan mo na si Kafra, Kadyo. Naintindihan ko naman yung bata. At tama naman siya. Malaki ang pagkukulang ko. Napakalaki ng pagkukulang ko. Pero babawi ako sa iyo at sa anak natin. Kadyo. Kung kailangan kong manatili dito para matanggap niya ako, gagawin ko. Salamat. Salamat, Kadyo. Mabubuo na rin ang pamilya ko. Mabubuo na rin ang pamilya natin. Bakit kasili? May problema, Kadyo. Anong problema? Pag nalaman ni Haring Bakul ito, natatakot ako. Dahil alam ko siguradong ipapapatay ka niya. Ganong katindi ang galit niya sa'yo. Nadala ka kanina. Sa kadrama ni Kasilit ng Kadyo na yun, no? Eh kung nadala ako, di sana niyakap ko na siya ng mahigpit. Nakita kita kanina. Para kang iiyak. Ano bang gusto mong palabasin? Wala lang. Pinapaalalahanan lang kita na kung gaano kalaki ang pagkakasala ng tao na yun sa inyong mag-ina. Pero ito si Kasili, napaliwanagan lang ngayon. Bumigay na. Palibhasa mahal na mahal yung Kadyo mo. Eh bakit ba kasi ayaw mo isumbong kay Haring Bakul na nandito si Kadyo? Hindi ako naman yung inaway ni Ina. Baka kung ano pang gawin nun. Baka matay pa siya. Alam mo bang isa sa mga inspirasyon nun si Buhay? Eh yung pag-asang babalikan siya ng Kadyo yun. Ayokong mawalan siya ng ganang mabuhay. Ilan bang dahilan? O baka naman ikaw ang umaasa na babalikan ka ng tatay mo? Inaaway mo ba ako? Magtatalo na naman tayo. Huwag na nga natin pag-usapan to. Budlis! Kayo nakapahinap ni Haring Bakul. Kasama ka sa meeting sa misyon. Sa lupa bukas.
Tara na. Napakaganda talaga ng Floresca. Oo nga. Pero muntik na ito mawala ng kulay. Ng buhay nung dukutin at ikulong niyo si Ama. Siguro naman natatandaan mo pa yun, no? Yun ang pagkakamali namin ng mga dalakit noon. Kaya nga nagkaroon ng kasunduan si Mano Casimiro at saka ama mo. Para hindi na maulit ang pangyayaring ganun. Hindi na mauulit? Paano kung hindi naligtas ni Pedro Penduko si Ama? Ako na mismo humihingi ng dispensa, Hiyas. Marunong palang humingi ng dispensa mga dalakit nun. At marunong din magpatawad ng mga engkantada. Depende sa laki ng pagkakasala. Naiintindihan ko. At maiintindihan mo rin na gusto ko na magpahinga. Pasensya sa abala. Ihahatid na kita. Prinsesa ako. Hindi ako lampa. Kasama ako noon ni Pedro sa pagligtas kay Ama. Baka sakaling hindi mo alam. Paalam dalakit mo. Mawawala lang naman ang galit sa'yo ni Bacol kapag ka natanggap ka niya. At meron akong naisip na paraan. Paano? Ang maging isa ka sa amin. Anong ibig sabihin na maging isa ako sa inyo? Iwanan mo ang pagiging tao at maging isa ka ng katao. Tay, Oh, ano ho yan? Kanino ho yan? kay paring Kadyo. Bakit nyo pa dinala dito? Para maplantsa, para maipaanod. May paano do? Nay, hindi ba alam ni Pedro ang tradisyon? Sa awa ng Diyos, mula nung nawala ka, wala nang ibang nawala dito sa Tulay Buhangin. Kaya wala nang alam ngayon ang mga kabataan tungkol sa pagpapaanod. Oh, Ano ho yun, La? Kapag namatay ang isang tao na hindi na nakikita ang kanyang bangkay, o gaya ng nawala sa dagat o sa kagubatan, gaya ng kaso ni Kadyo, may kaugalian dito sa Tulay Buhangin na pinapaanod ang kanyang mga damit sa dagat na sakay ng bangka ng pangsarili din niya. Bakit pa ho? Sayang naman ho yung mga damit tsaka yung bangka. Pedro, tradisyon. Tama man o mali, yun ang tradisyon. Alam niyo ba na mas pangit pa nga yun noong unang panahon? Kwento ng lolo ko, kwento daw ng lola niya, noong unang panahon daw, kapag may namatay, ipinapaanod hindi lang kanyang mga damit sa dagat, kundi lahat ng gamit niya, pati asawa. Bakit naman pati asawa? Ang pangit naman nun, La. Eh, paano nung namatay si Lolo? Pinaanod kayo. Sigurado, busog ang mga pating. Ay, tumahimik ka nga dyan. Oh, hindi naman ako kakainin ng mga pating. Kasi sasama ako sa mga sirena. Ay, siguro ako na yung pinakamagandang sirena doon. Nay, baka katao, Nay, katao. Oh, Siguro ay, nga. Hindi lalong maganda. Eh, wala akong buntot. Yan, tara tayo. Iniisip ko ang sinabi mo sa akin kagabi.
Kung tatanggi kang maging isang katao, maiintindihan ko. Dahil alam kong hindi naman ganun kadali ang iwan mo kung ano ka talaga. At ang lupa pa rin ang mundo mo, Kadyo. Hindi ang kalalaudan. Pero nasa kalalautan ang pamilya ko. Ang pamilya ko ang buhay ko. Kung isa silang kataw, ba't pa ako makikiiba sa kanila? Oo, Kasiling. Pahig na akong maging isang kataw. Samahan mo ko sa lupa, Kasiling. Akala ko ba payag ka nang maging isa sa amin? Buo na ang desisyon ko doon. Kung ganun, bakit gusto mong samahan kita sa lupa? Gusto ko lang sana magpaalam sa mga nagmahal sa akin. Ang pamilya Penduko. Bago akong maging isang katao. Huwag mo nang gawin yun, Kadyo. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Baka pigilan ka pa nila. Hindi ko kailangan makipag-usap sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin, kahit nasa malayo, matanaw ko man lang sila. Samahan mo ko, Kasiling. Delikadong umahon sa lupa. Pero sige, magpapasama tayo kay Budlis. Paalam. Paring Juan. Kaibigan. Paalam, Ana Maria. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Katulad ng pagmamahal ng mga kulang ko sa akin. Paalam, Pedro. Papakabait na parate. Huwag mong kalimutan ang mga tinuro ko sa'yo. Pababayaan ang itay mo, tsaka lola mo. Paalam, Pedro. Budlis, doon muna tayo sa malayo. Iwan muna natin si Kadyo. Kailangan niya mapag-isa kahit na ilang saglit na. Mukhang malamig ang pakikitungo ni Hiyas kay Napoleon mukhang luwiwan. Baka makaapekto ito sa kasunduan. Hindi niyo siya masisisi, Haring Hadi. Hindi pa niya napapatawad ang mga dalakit nun sa pagdakip sa inyo noon. Inamin niya sa akin yan. Yun lang bang dahilan po kung liwayway? May iba pa ba, Pantas? Dahil sa anak ni Juan Penduko. Hindi ba kay Pedro? Bakit pa saan ako nangyari to? Bakit kasi hinayaan niyo pa siyang sumama kay Pedro nung pariligtas ako? Sana hindi na sila nagkasama. Sana hindi na sila nagkagustuhan pa. Si Hiyas ang nagpumilit at sumama sa akin. Gusto ko rin tumutol, pero wala akong magawa. Dahil inalisan niyo ako ng karapatan, ni magsalita man lang. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo ni Hiyas kapag nakapag-desisyon na siya, Hadi. Anong gagawin natin? Kailangan tumigil ang kahibangan ito ni mo! Bukan ni Wayway. Kung papayag kayo, Haring Hadi, pupunta ako sa lupa. Para makapag-usap na naman kay Juan? Para kausapin ko si Pedro. Ako na magpapaliwanag sa kanya kung anong trahedya maaring mangyari kapag ipinagpatuloy niya ang nararamdaman niya kay Hiyas. Payagan niyo na ako, Haring Hadi, para sa kaligtasan ni Hiyas at ni Pedro at ng lahat ng engkanto. Nakikiusap ako, Hadi. Payagan niyo na akong pumunta sa lupa para kausapin ang anak ko
Anong ginagawa nyo rito mga kataw? Malis na kayo. Makapagsimula pa kayo ng katatakutan dito. Umasta ka, Tagalupa. Akala mo nilikha ang dagat para sa inyong mga tao lang. Umalis na tayo, Buntis. Hindi kasi makakatikim sa akin tong Tagalupa na to. Mga Buntis, parang hindi na kasi nanagan sa atin. Tama na! Wala pa akong sinimula na hindi ko tinapos. Tama, walang nagdadala. Sama-sama managat. Tayo'y magpapaalit sa isang daluyong na maghahatid sa amin sa mahabang panahon. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit. Maglalaya tungong langit. Hindi lang pala sa lupa o ilalim ng lupa, may iba't ibang klaseng creatures. Meron din sa ilalim ng dagat. At ang tintukoy-koy, hindi mga isda, mga kataw. Ang mga kataw ay lalaking sirena. Sila'y formang tao at kahit wala silang buntot, mayroon naman silang hasang. Nagpapanggap silang mga mangingisda sa laot na nangangailangan ng tulong. Pag sila'y nilapitan ng mga totoong mangingisda, sila'y umaatake at nilulunod nila ang mga kawawang mangingisda.